Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, Araling Panlipunan, Grade 5. Quarter 2, Lesson 6. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa paglaganap at katuruan ng Islam sa Pilipinas at ang Sultanato. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Nasusuri ang mga katuruan ng Islam at pamahalaang sultanato. Una, nasusuri ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Pangalawa, natatalakay ang sultanato sa bansa. Pangatlo, natataya ang mga gawain ng sultanato sa mga Muslim at Islam. Pang-apat, nakabubuo ng saloobin patungkol sa pagtataguyod ng mga ambag at kultura ng Islam sa Pilipinas. Unang araw. Gawain bilang isa, isipin, iugnay, ibahagi. Mga tatlong ay na dapat pinapatnubay. Bigyang diin ang pagbibigay ng kahulugan o ugnayan ng awitin sa mga iba't ibang larawan. Kinakailangan ring ibahagi ng mag-aaral ang kanyang opinyon tungkol dito. Unang larawan. Maaaring sagot, ang larawan ay nagpapakita ng isang taong nakaluhod at nakayuko na tila nananalangin na sumisimbolo ng pananampalataya at paggalang sa Diyos. Pangalawang larawan. Maaaring sagot, mga taong nakapila at kumukuha ng pagkain na magkakasama. May mga nakasuot ng uniforme at may ibang tradisyonal na damit. Ipinapakita nito ang paggalang sa kultura at relihiyon ng isa't isa at ang pagtutulungan sa paghahanda ng pagkain. Pangatlong larawan. Maaaring sagot, maraming tao sa loob ng isang gusali, parang moske o malaking bulwagan, na nakaupo sa sahig at naghahanda o kumakain. Ito ay pagsasalo-salo pagkatapos magdasal o magbahagi ng isang mahalagang tradisyon tulad ng Ramadan o Iftar. Gawain bilang dalawa, KWHL chart. Ikwento, wariin, hanapin, lagumin. Hinihingi ng makikitang chart sa ibaba ang iyong inisyal o pinal na pang-unawa patungkol sa aralin. Punan ang hinihinging impormasyon. K. Ano-ano ang nalalaman ko? Alam ko na ang Islam ay isang relihiyon na galing sa Arabia at si Propeta Muhammad ang nagtatag nito. W. Ano-ano ang gusto ko pang malaman? Gusto kong malaman kung paano lumaganap ang Islam sa Pilipinas at paano nabuo ang sultanato. H. Paano ko pa ito matututunan? Makakabasa ako sa module, manonood ng mga video o makinig sa guro habang nagtuturo tungkol dito. L. Ano-ano ang natutuhan ko? Natutunan ko kung paano lumaganap ang Islam sa Mindanao at kung ano ang tungkulin ng sultanato sa pamamahala. Mga katanungan. Una, ano ang kasalukuyang kalagayan ng Islam at mga Muslim sa bansa? Sa ngayon,
Ang Islam ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao. May mga moske, eskwelahan, at mga programa para sa mga Muslim. May kalayaan silang i-practice ang kanilang relihiyon at kultura. Pangalawa, ano ang mga nakaaapekto sa mga mamamayan sa pagpapahalaga o pagrespeto nila sa Islam at mga Muslim? Sagot, nakaaapekto dito ang kakulangan ng tamang kaalaman tungkol sa Islam, mga maling akala o stereotypes at kakulangan sa pagkakaintindihan ng kultura. Kapag mas maraming alam ang tao tungkol sa Islam, mas nagkakaroon ng respeto at pagtanggap. Pangatlo, ano kaya ang maaaring aksyon o mga programa para mas mapaunlad pa ang kultura ng mga Islam? Maaaring sagot, maaaring magkaroon ng mga seminar, pagdiriwang ng kultura at relihiyon ng Muslim sa paaralan, palitan ng kaalaman at proyekto sa komunidad para mas maintindihan at maipakita ang kanilang tradisyon. Maaari ring suportahan ang mga produkto, sining at likha ng mga Muslim para maipakita ang pagpapahalaga sa kanilang kultura. Gawain bilang 3, bucket list. Itanong mo, sasagutin natin. Punan ng mga impormasyon ang ating bucket list. Magbibigay ang guro ng katanungan upang maging gabay sa pagtatala sa bucket list. Narito ang ating sagot para sa bucket list. Una, nag-aayuno ang mga Muslim tuwing Ramadan bilang pagsunod sa isa sa 5 haligi ng Islam. Pangalawa, ito ay paraan ng paglilinis ng katawan at kaluluwa. Pangatlo, layunin nito na palakasin ang disiplina sa sarili at pagtitiis sa gutom at uhaw. Pang-apat, ginagawa ito bilang tanda ng paggalang at pagsunod sa kalooban ni Allah. Panglima, tumutulong din itong maramdaman ng mga Muslim ang hirap ng mga mahihirap. At panghuli, panahon din ito ng pagdarasal, pagbibigay at paggawa ng kabutihan. Kaugnay na paksa bilang isa, kasaysayan ng pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Pagproseso ng pag-unawa, ang pagsisimula at paglaganap ng Islam sa Pilipinas. Allah, tawag sa Diyos ng mga Muslim. Muslim, mapayapang nilalang at tawag sa tagasunod. Moske, simbahan ng mga Muslim. Quran, banal na aklat ng Muslim. Mecca, pinakabanal na lugar na matatagpuan sa Arabia. Ang 5 haligi ng Islam. Una, Shahada, walang ibang Diyos kundi si Allah at propeta na si Muhammad. Pangalawa, Salat, panalangin ng mga Muslim 5 beses sa isang araw. Pangatlo, Zakat, pagbibigay ng limos. Pang-apat, Saum, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Pang-5, Hajj, paglalakbay patungong Mecca. Ang salitang Islam ay nagmula sa Arabe na ang ibig sabihin ay pagsunod o pagyuko. Itinatag ito ni Propeta Muhammad. Si San Gabriel ay nagpakita kay Propeta Muhammad upang iparangal ang Islam. Ang Islam ay nagsimula noong ika-7 siglo sa tangway ng Arabia. Lumaganap ang relihiyong Islam sa Indonesia, Pilipinas, Africa, India at Spain.
Mga nagpalaganap ng Islam sa Pilipinas. ika-13 na siglo, Sharif Makdum sa Sulu. 1390, Raha Baginda. 1450, Abu Bakar sa Holo. 1475, Sharif Kabungsuan sa Maguindanao. Mahalaga sa mga Muslim ang Ramadan. Ito ay tinawag na pag-aayuno. Ang Ramadan ay isang kaganapang pangrelihiyon ng mga Muslim na nagaganap tuwing ika-9 na buwan sa kalendaryong Islam, kung saan naihayag ang Quran. Ito ang panahon ng pag-aayuno na iniiwasan ang pagkain at pag-inom ng tubig mula pagsikat ng araw hanggang paglubog ng araw. Nagtatapos ang Ramadan sa Idil Fitr o Hari Raya Puwasa. Ang pag-aayuno ay ginagawa para maturuan ang isang tao na magsakripisyo, magpakumbaba at maging mapaghintay. Gawain bilang 4. Ugnay-unawa. Ano ang nalalaman mo sa mga salita na nasa unang kolum? Isulat ang hinihinging impormasyon sa ika-2 kolum. Number 1, Propetang Muhammad. Siya ang tagapagtatag at sugo ng Allah na nagpapalaganap ng relihiyong Islam. Number 2, lugar na lumaganap ang Islam. Unang lumaganap sa Mindanao sa Pilipinas, partikular sa Sulu at Maguindanao. Pangatlo, Mecca. Pinakabanal na lugar para sa mga Muslim na matatagpuan sa Saudi Arabia. Dito nagsimula ang Islam. Pang-4, Islam. Isang relihiyon na nangangahulugang pagsuko o pagpapasakop sa kalooban ng Allah. Pang-5, Ramadan. Banal na buwan ng pag-aayuno ng mga Muslim bilang pagsasabuhay ng pananampalataya. Kaugnay na paksa bilang 2, kahulugan at mga gawain ng sultanato, ika-2 araw. Ang sultanato. Islam, nangangahulugang pagsuko sa Allah. Pagsunod at pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Muslim, ang tagasunod o mga tao sa mga kagustuhan ng nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Sultanato, ang tawag sa pamahalaang itinatag ng mga Muslim. Narito naman ang katangiang taglay ng isang sultan. Bangsawan, dugo ng pagkamaharlika. Ilmawan, kaalaman sa Sharia, adat, wikang Arabe. Altawan, taglay na yaman. Rupawan, malakas na pangangatawan. Raha muda o batang raha, ang magiging sultan. Tanging lalaki lamang ang itatalagang sultan. Pinakamatandang babaeng kaanak ang pansamantalang tagapamahala kung namatay ang sultan at wala pang napipiling kapalit. Pamamahala sa sultanato. Sultan, ang nagsisilbing pinuno ng sultanato. Tagapagpatupad ng batas. Siya ang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kanyang nasasakupan. Pamamahala sa sultanato. Miyembro para sa unang kolum, tungkulin naman para sa pangalawang kolum. Raha muda, na italagang susunod na sultan. Maharaha adinda,
kasunod ng Raha Muda na hahalili sa pagkasultan. Wajir, pinuno ng Ruma Bitsara. Muluk Kahal, punong pandigma. Raha Laot, pinuno ng puwersang pandagat. Maha Hara, taga-kolekta ng buwis sa kalakal at pantalan. Pamamahala sa sultanato, Tarsila, batas sa pinagmulan ng lahing Muslim. Ang batayan ng sultan sa kanyang pamamahala. Ruma Bitsara, katulong ng sultan sa konseho. Binubuo ng mayayaman at mga makapangyarihang datu. Sila ang tagapayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano at pagpapasya sa mga usaping pananalapi. Gawain bilang 5, tuklas, lutas ang ipamalas. Isagawa ang pagsusuri sa mga tanong na sumasalamin sa isinagawang naunang gawain, humanap ng kapareha at pag-uusapan o sagutan ang mga sumusunod na katanungan. Gawain bilang 5, una, paano na isa sa katuparan ang mga gawain ng sultanato? Pangalawa, ano ang mga tungkuling ginagampanan ng mga bahagi ng sultanato? Pangatlo, sa tingin mo, ano ang naiiba sa sultanato kumpara sa iba pang klase ng pamahalaan? Narito ang halimbawang sagot. Una, na isa sa katuparan ang mga gawain ng sultanato sa pamamagitan ng sultan at ng kanyang mga tagapayo at opisyal na gumagawa ng batas, namamahala sa kalakalan, naniningil ng buwis at nag-aalaga sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Pangalawa, ginagampanan ng sultan ang pagiging pinuno at tagapagpatupad ng batas. Ang Raha Muda ang susunod na sultan. Ang Maharaha Adinda ang kasunod ng Raha Muda. Ang Ruma Bitsara ang konseho ng mga dato na tagapayo ng sultan. Ang Mahahara ang tagakolekta ng buwis at ang Raha Laot ang namumuno sa puwersang pandagat. Pangatlo, ang naiiba sa sultanato kumpara sa iba pang klase ng pamahalaan ay pinagsasama nito ang pamahalaan at relihiyon dahil pinamumunuan ito ng sultan na leader sa pamahalaan at leader sa pananampalataya, kaya nakabatay ang mga batas sa tradisyon at relihiyong Islam. Gawain bilang 6, tuklas, lutas, isipin at sagutin natin. Kumpletuhin ang concept map upang matalakay ang kahulugan at kahalagahan tungkol sa sultanato. Kahulugan ng sultanato. Maaaring sagot, ang sultanato ay isang uri ng pamahalaang itinatag ng mga Muslim na pinamumunuan ng isang sultan na may tungkuling mamuno, magpatupad ng batas at pangalagaan ng kanyang nasasakupan batay sa tradisyon at relihiyong Islam. Kahalagahan ng sultanato sa mga Muslim. Una, pinapanatili ng sultanato ang kaayusan at pamumuno sa komunidad ng mga Muslim. Pangalawa, pinoprotektahan ng sultanato ang kultura, relihiyon at tradisyon ng mga Muslim laban sa pananakop at pagbabago. Pangatlo, nagbibigay ang sultanato ng sistemang pamahalaan at batas na nakaayon sa pananampalatayang Islam upang gabayan ang pamumuhay ng mga Muslim. Kaugnay na paksa bilang 3, ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas, ikatlong araw.
Pagproseso ng pag-unawa. Ang mga Muslim sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing, nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Isa sa mga pinakamalaking ambag ng mga Muslim ay ang kanilang kultura at tradisyon. Ang Mindanao, na may malaking bahagda ng populasyon ng mga Muslim, ay tahanan ng iba't ibang kulturang Muslim tulad ng Maranao, Maguindanaon at Tausug. Ang kanilang mga sining ay nagbibigay buhay sa kasaysayan at kulay ng Pilipinas. Sa aspeto ng ekonomiya, maraming Muslim ang aktibong bahagi ng industriya tulad ng agrikultura at pangangalakal. Ang mga Muslim na magsasaka sa Mindanao ay nagbibigay ng malaking bahagi ng supply ng bigas at iba pang agrikultural na produkto ng bansa. Bukod dito, marami rin sa kanila ang nagtatrabaho sa iba't ibang sektor tulad ng konstruksyon, serbisyo at kalakalan. Hindi rin maitatanggi ang ambag ng mga Muslim sa edukasyon at pamahalaan ng Pilipinas. Marami sa kanila ang mga profesional tulad ng doktor, inhinyero, guro at abogado. Mayroon din silang mga leader sa pamahalaan, kasama ang mga senador, kongresista at lokal na opisyal na nagsusulong ng kapayapaan, kaunlaran at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang papel ng mga Muslim sa pagpapalakas ng pagkakaisa at pag-unlad ng Pilipinas. Ang kanilang mga ambag sa kultura, ekonomiya, edukasyon at pamahalaan ay nagpapatibay ng bansa bilang isang masigla at mayaman na komunidad ng mga Pilipino. Kultura. Ang kulturang Muslim ay may malalim na kasaysayan at magandang tradisyon. Ito ay bunga ng impluwensya ng kanilang paniniwala, aral, at mga dagdag na gawi galing sa kanilang mga ninuno at propeta. Ang tradisyong ito ay nagbubunga ng malasakit sa kapwa, pag-asa, pagkakaisa at pagpapahalaga sa pamilya. Ang mga Muslim ay naniniwala sa isang mapanuring Diyos na tinatawag na Allah. Naniniwala sila sa kakayahan nito na mapigilan at mapangalagaan ang buong kalupaan. Ang kanilang posisyon tungkol sa mga lalaki at babae ay may kinalaman sa kanilang pagpapahalaga sa moral at pananampalataya. Ang pagiging matapat sa kanilang asawang babae o lalaki, pagsasama ng pagkakaisa ng pamilya at pagpapahalaga sa kanilang moralidad ay isa sa mga prioridad ng kanilang kultura. Ang kulturang Muslim ay may kinalaman sa kanilang mga tradisyonal na pananamit. Ang pagsusuot ng hijab para sa mga babae at tradisyonal na pangangaral para sa kanilang mga lalaki ay isa sa mga malalim na paniniwala at kultura ng mga Muslim. Ang pagsunod sa mga kautusan ng Allah at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Sa kasalukuyan, may mga pangyayari na humahamon sa kanilang kulturang Muslim, ang pagbabago ng teknolohiya at globalisasyon. Ngunit mahalaga pa rin ang pagpapahalaga sa kanilang kulturang nabuo mula sa kanilang mga ninuno at propeta upang mapanatili ang kanilang kasaysayan at tradisyong may kahulugan. Gawain bilang 7, isipin, iugnay, ibahagi. Magtala ng ilan sa mga mahahalagang maaari mong gawin bilang isang mag-aaral para mas mapahalagahan pa ang kontribusyon ng Muslim at Islam sa kultura ng bansa. Unang kolum, aking magagawa. Pangalawang kolum, maaaring epekto nito sa mga tao. Narito ang halimbawang sagot. Una, pag-aralan at unawain ang kultura at relihiyon ng mga Muslim sa paaralan.
Mas magkakaroon ng kaalaman at paggalang ang mga tao sa kultura ng Muslim. Pangalawa, sumali sa mga aktibidad sa paaralan na nagpapakita ng kultura ng Muslim at Islam. Mas napapalapit at nagkakaroon ng pagkakaintindihan ang mga mag-aaral kahit iba-iba ang relihiyon. Pangatlo, magpakita ng respeto at paggalang sa mga kaklasing Muslim at sa kanilang paniniwala. Mas napapalapit at nagkakaroon ng pagkakaintindihan ang mga mag-aaral kahit iba-iba ang relihiyon. Gawain bilang 8. Anong map ambag mo? Gumawa ng isang concept map patungkol sa naging ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Narito ang concept map. Mga naging ambag ng mga Muslim sa kaunlaran ng Pilipinas. Narito ang halimbawang sagot. Una, nagbigay ng makukulay na sining, pananamit at tradisyong nagpapakita ng yaman ng kulturang Pilipino. Pangalawa, nagpakilala ng sistemang pamahalaan na may sariling batas at pamumuno bago pa dumating ang mga Kastila. Pangatlo, nagbigay ng relihiyong Islam na nagtuturo ng disiplina, pananampalataya at respeto sa kapwa. At pang-apat, nakipagkalakalan sa ibang bansa at nag-ambag ng mga produkto at serbisyo sa ekonomiya ng Pilipinas. Gawain bilang 9. 3, 2, 1. Numero ng karunungan. Itala ang mga impormasyon o detalye na nakalap at naunawaan sa aralin. Gawing gabay ang chart. 3 bagay na natutunan sa aralin. Una, natutunan ko na si Propeta Muhammad ang nagtatag ng Islam. Pangalawa, natutunan ko na sa Mindanao unang lumaganap ang Islam at nagkaroon ng sultanato. Pangatlo, natutunan ko ang mahalagang ambag ng mga Muslim sa kultura, ekonomiya at pamahalaan ng Pilipinas. 2 ideyang nalinawan ka mula sa dati mong nalaman dito. Una, mas naintindihan ko kung bakit mahalaga ang Ramadan sa mga Muslim. Pangalawa, nalinawan ako kung paano pinamumunuan ng sultan ang sultanato at ano ang tungkulin ng mga opisyal nito. At panghuli, isang bagay na naranasan mo na may kaugnayan sa aralin. Naranasan ko na sumama sa isang kaibigang Muslim sa kanilang pagdiriwang ng Eid al-Fitr. Hiling dinggin, wall wisher. Itala ang mga kahilingan sa mga leader o namumuno para mas mapaunlad at mapaganda pa ang pagtanggap at pagpapahalaga sa kulturang Muslim at Islam sa ating bansa gamit ang mga sticky notes. Ilahad at ipaskil sa wall wisher ang mga ito. Halimbawa, sana po magkaroon ng mas maraming programa sa paaralan para ipakilala ang kultura at tradisyon ng mga Muslim sa lahat ng estudyante. Pagninilay sa pagkatuto, exit ticket. Sagutin ang exit ticket form bilang tanda ng pagtatapos ng pag-aaral ng aralin. Ang aking natutunan mula sa aralin ay halimbawang sagot. Mahalaga ang relihiyong Islam at ang kultura ng mga Muslim sa kasaysayan at kaunlaran ng Pilipinas. Natutunan ko rin kung paano nabuo ang sultanato at kung paano ito tumulong sa pamamahala at pagprotekta sa mga tao sa Mindanao. Nalaman ko rin na kailangan nating igalang at pahalagahan ang kanilang tradisyon at paniniwala bilang kapwa Pilipino. Ika-4 na araw. Gawain bilang 9, tayahin ang nilalaman.
Gawain A. Isulat sa sagutang papel ang salitang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. Number 1. Dala ng mga mangangalakal na Espanyol ang relihiyong Islam kaya ito nakarating sa Pilipinas. Sagot, mali. Number 2. Si Sharif Kabungsuan ang nagtatag ng pamahalaang sultanato sa Sulu. Sagot, tama. Number 3. Ang relihiyong Islam ay isang mahalagang impluwensyang ambag sa kultura ng mga Pilipino. Sagot, tama. Number 4. Nang dumating ang Espanyol, nagtungo ang mga katutubong Muslim sa katimugang bahagi ng Pilipinas upang mapanatili ang kanilang pagsasarili. Sagot, tama. Number 5. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon. Sagot, mali. Gawain bilang siyam, tayahin ang nilalaman. Gawain B, lagyan ng check kung ang ipinapahayag na pangungusap ay tama at X kung mali. Isulat ang iyong sagot sa isang sagutang papel. Number 6. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Sagot, check. Number 7. Si Tuan Mashayka ang itinuturing na kauna-unahang nagpakilala ng relihiyong Islam sa Pilipinas. Sagot, check. Number 8. Unang lumaganap ang relihiyong Islam sa Mindanao. Sagot, check. Number 9. Si Raha Baginda ay hindi nagtagumpay sa paghikayat ng ilang katutubo sa Sulu na lumipat sa relihiyong Islam. Sagot, X. Number 10. Mula sa Mindanao ay mabilis na lumaganap ang relihiyong Islam sa Luzon at Visayas. Sagot, check. Gawain C. Pumili ng salita sa loob ng kahon para mabuo ang bawat pahayag. Narito ang mga pagpipilian. Mindanao, mangangalakal, Sulu, Tuan Mashayka, para misuli, Pilipino, Ruma Bichara, Ala, Muslim, Sultan, at Digmaang Moro. Number 1. Ang mga Pilipino ay mayroon ng sistema ng pananampalataya noon bago pa man dumating ang mga Muslim. Number 2. Ang relihiyong Islam ay dala ng mga mangangalakal na Arabong Muslim. Number 3. Mula sa Sulu sa Mindanao, ang relihiyong Islam ay mabilis na lumaganap sa Visayas at Luzon. Number 4. Islam ang pangunahing paniniwala sa lugar ng Mindanao. Number 5. Itinuturing si Tuan Mashayka ang kauna-unahang nagpakilala ng Islam sa Pilipinas. Number 6. Ang Ruma Bichara ay tagapayo ng sultan sa paggawa ng batas, pagpaplano at pagpapasya sa mga usaping pananalapi. Number 7. Sultan ay isang namumuno sa labanan at may tungkuling pangalagaan ang kaniyang nasasakupan. Number 8. Sa kasagsagan ng digmaang Moro laban sa pananakop ng mga Espanyol noong ika-17 siglo, si Sultan Kudarat, pinuno ng Maguindanao, ay nakipaglaban para sa kalayaan.
Number 9, ang pagsunod sa mga kautusan ng ala at pagpapakita ng kanilang paniniwala ay mahalaga para sa kanila upang mapangalagaan ang kanilang kulturang nabuo sa matagal na panahon. Number 10, ang mga Muslim sa Pilipinas ay may malaking ambag sa kasaysayan, kultura at ekonomiya ng bansa. Sa pamamagitan ng kanilang mga tradisyon, paniniwala at galing, nagbibigay sila ng mga positibong impluwensya sa lipunan at pag-unlad ng bansa. Gawaing pantahanan o takdang aralin, kunwa-kunwarian, ilahad ang kasagutan sa kahon pagkatapos ay ihahayag ito sa buong klase. Magiging gabay rin ang rubric para sa gawain. Narito ang katanungan. Kung bibigyan ka ng pagkakataong makasalamuha o makapunta sa isang Muslim at Islam na paniniwala, ano ang mga nanaisin mong gawin o itaguyod? Narito ang halimbawang sagot. Kung bibigyan ako ng pagkakataong makasalamuha o makapunta sa isang Muslim at Islam na paniniwala, nanaisin kong makilala at maunawaan ang kanilang kultura at tradisyon. Gusto kong sumali o manood sa kanilang mga pagdiriwang tulad ng Eid al-Fitr at matutunan ang kahalagahan ng Ramadan. Nanaisin ko ring itaguyod ang respeto at pagtanggap sa lahat ng relihiyon at hikayatin ang mga kaklase na pahalagahan at igalang ang mga Muslim bilang kapwa Pilipino. Narito ang rubric sa pagmamarka. Pagpili ng paksa, pagmumungkahi ng maaaring gawin, mensahe o konteksto ng pagtugon sa pangangailangan, at pagsasalaysay. Kabuang puntos, 12 puntos. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!